una na nga pong pinayagan ng impeachment court na mag-issue ng subpoena dito po sa mga bank and tax records. Pero ngayon, nagbigay na ng green light yung presidente. How crucial is this dito po sa gustong tumbukin ng prosecution regarding the Vice President? I think it's relevant yata yan sa Article 2, especially on unexplained wealth. No? So, importante sa prosecution yon para maipakita na mukhang kung magsisinungaling makikita sa ITR ni VP Sara, medyo makikita natin na pag i-match siguro nila yung bank records na hinihingi rin nila sa AMLAC at may subpoena na, at yung talagang dineclare na income ni VP Sara. So, papasok yan talaga sa unexplained wealth. I think, hindi ko alam kung sino yung mga ilalagay na testigo ng prosecution, pero mukhang yun ang puntirya nila. At I think it's crucial na maipakita kung ano yung mga dineclare na income ni VP Sara at saka yung asawa niya. No? Magkano talaga yung kinita nila over the last few years na nandun siya sa panunungkulan sa gobyerno. Okay, pag-usapan natin yan, attorney, no? Yung allegedly unexplained wealth ng Vice Presidente. Kasi so far, ang ginagamit na parang pangtanggol sa kanya ng ilang mga defense senators at saka ng ilang mga taga-suporta niya, yung lumabas naman na AMLAC report doon sa House Committee on Justice hearings, ano lang yun, bank transactions. Alam naman natin po yun, no? Yung pumasok at lumabas doon sa bank accounts itong si Vice Presidente at saka ng kanyang asawa. So ang contention naman ng kabila ng prosecution, pag pinag-usapan yung bank transactions themselves, sobrang laki pa rin given what were declared doon sa kanilang salin. Ang tanong ko po dito, no, given the precedent that was set, let's say, during the impeachment trial of Renato Corona at saka yung ginamit din kay Maria Lourdes Sereno, mukha bang parang it's not really that difficult to prove unexplained wealth by simply using simple mathematics. Kung ano yung magtutugma. Parang straight up, no? Hindi dapat na maging mahirap ito. Kaya nga kung lumabas yung bank accounts niya at makita natin yung mga transactions, doon pa lang sa parang summary report ng AMLAC, 6.7 billion no, over the years. Na explain niya, 'di ba? Kasi malaki 'yun compared dun sa kanilang source of income. Paano niyo nakuha ito at bakit yung ganung transaction umabot? Transactions naman 'yun, hindi naman sinabi 'yun yung actual na nandun sa loob ng bangko nila, pero may mga transaction na apparently malaki na kung saan nanggaling to. Of course may mga haka-haka at I think yung assertion, no? Hindi ko alam kung may proof na, pero makikita natin sa bank accounts. For example, ni Senator Trillanes na pinanggalingan nito illegal kasi hindi naman nila makukuha ito dun sa kanilang sweldo. So, I think mabigat yun no? Kaya nga pilit nilang tinatago yun At in fact, nang ginawa ni Mans Carpio, nagdemanda. Dinemanda yung mga ibang congressmen nung lumabas yung AMLAC report na yun. At sila Chel Jokno, I mean, nakita natin lumalabas sa DOJ sila, nagka-counter affidavit sila. Ang argument, hindi dapat nilabas yun, pero kaya kinakasuhan niya. So one of the obvious strategy ng defense, huwag ilabas yun. And ang question siyempre is, ayaw mong ilabas yun kasi baka may masilip, no? At yun ang takbo ng kanilang defense ngayon. Deny, tsaka tanggalin yung mga ebidensya ng prosecution. Pero mahirap explain yun, Christian, no? Sa aking palagay. No? Ako, magdi-defense lawyer ako sa aking isip ngayon. Mahirap explain kung wala ka talagang malinaw na explanation. Yun ang inihintay natin. Kung anong sasabihin ni VP Sara at ng kanyang team. Hindi yung wawasakin mo lang na wawasakin yung sinasabi ng prosecution tsaka yung mga witness niya. Tinitira lang nila yung credibility o mga inconsistencies ko, no? Pero wala pa rin malinaw na explanation. Balikan ko lang yung binanggit nyo, attorney, na yung pagkaso ni Mans Carpio, di ba? Dahil dun sa paglabas ng AMLAC records. Hindi ba by doing that, parang inamin mo na rin akin yan? By implication? Absolutely. Exactly. Yung admission no? Parang yung admission niya na hindi dapat nilabas itong aking bank account. So in other words, yun kasi kung hindi sa'yo yun, hindi ka magre-reklamo, hindi ba? Kung hindi man akin yan Correct. Oo. So I don't know kung naisip niya yun.
But I think part of the strategy lang is to really keep it away from the public. Kaya medyo sali-salibat na yung kanilang mga strategy doon, defense strategy na kung tayo, obviously, obvious sa atin, no? Na admission yon na bank account ko to, hindi naman niya sinabing hindi akin to, mali kayo. Ang sinabi lang niya, ba't nyo nilabas? Oo. At saka 'di ba meron nung lumabas din na ano, may mga taon sa kanyang salin, walang dineclare yung Vice President na cash on hand or cash in bank. Tama po ba? I think that was from 2019 kung hindi ako nagkakamali until 2024. Oo nga. Although nung panahon na yun, ang paliwanag ng kanyang tagapagsalita ay hindi nilagay yun sa others. Pero parang ang labo naman nun, no? Kasi merong separate item for others and cash on hand and in bank doon sa salin. Hindi po ba? So yung bang Alam ko, ganyan, bilang isang abogado, ano ba yan? Mukha bang may saysay ang ganyang paliwanag? no, it's a laughable, stupid comment, no, to be honest about it. Kasi ako nagsalin ako ng 20 years, matagal, tuloy-tuloy sa gobyerno eh. Hindi mo lalagay yung bank account mo sa other matters. Never. Ilalagay mo yun sa cash on hand mo kasi hinahanap yun. May property ka, may cash on hand ka, tapos may mga personal property, kung may jewelry ka, libro ka, kotse ka, etc. Paintings, di ba? Yun eh. Pero sasabihin mo, hindi ho, nasa other matters mo yung 6.7 billion, whatever it is, the cost. No? So sa akin, it's really laughable na yung ganong, wala nang ma-explain, yun na lang. At, maniniwala ba ang publiko doon? Of course not. No? Pero wala na kasi silang, ang ano ko lang nun, walang explanation talaga eh. Yun na. I mean, hugot na ng kung ano-ano, tapo na, kung ano yung dumikit sa pader, yun na yun. Parang gano'n ang naging strategy noon. Kasi nga, mahirap explain. Tsaka ang isang nakikita ko po rito, attorney, kung naagrabyado, nadidehado sila ron sa mismo impeachment proceedings despite the help of certain defense senators, mukhang dinadala yung laban sa social media hoping na baka yung public perception makontrol and this could add pressure, let's say, doon sa impeachment court itself dahil sensitive din naman yung mga judges dahil mga politiko po yan, hindi po ba? Correct. Oo. Kasi ang sabi nga natin nung nakaraan nag-usap tayo, yan ang judges na nandyan tayo ngayon eh, no? At whether or not they will look at the evidence and say, be objective and say, okay to, makukonvicto kahit supporter ako ng Vice Presidente. Hinahanapan na lang nila ngayon ng explanation yung mga senator judges para hindi bumoto ng conviction. Kasi so far, Christian, no? Yung nakikita natin, yun lang sa Article 4, no? 4. Doon yung, I mean, nagulat nga ako, paulit-ulit pa yung pinapakita yung video, no? So, ngayon naman, nandito tayo sa confidential funds. Ang nakita natin lang kahapon, cheque na naka-issue, no? 112 million na obviously dadalhin ng prosecution yung COA para explain na yun yung para sa confidential funds at kung bakit hindi dapat yun. I think yun yung strategy ng prosecution. So, malinaw yung cheque meron. Paano ginamit? May COA report na hindi dapat ginamit kasi dinisallow yung marami doon eh. No? So, andun yung mga facts. Ngayon, siyempre, lalabanan mo yung public perception by misinformation, disinformation. Yun na lang ang nagiging, laban, ano? Hindi na truth eh, hindi na justice. Ano ba yung totoo? Kung talaga bang hindi, ginamit dito sa tama, paliwanag nyo. Pero so far, walang paliwanag. Opo. Balikan ko lang po dito sa yung salin. No? Hindi ba napakasimpleng patunayan nun? Kung walang dineclare yung Vice Presidente na cash in bank tsaka cash on hand during specific years sa kanyang salin, di pag pinakita na meron kang bank accounts at ito yung naging flow, pumasok at lumabas during those years na sinabi mo wala kang pera sa bangko, hindi ba yun na yun? The thing speaks for itself. Correct. Kasi naalala mo yung kaso ni CJ Sereno, no? Republic versus Sereno. Nag-dwell sila so much on the SALENS eh. Actually, yung SALENS supposedly hindi dineclare ni CJ Sereno was before she became justice pa. Sa UP pa yung hinahanap nila. So, supposedly, yung truthfulness mo sa SALEN, importante yon. So, ngayon, tignan natin kung magtutugma yung SALN tsaka yung bank accounts. No? Ngayon, so far, alam natin kung magkano yung bank accounts. Hindi na ma-explain yon anong kanyang spokesperson, si Attorney Poa. The only explanation, incredulously,
is that hindi kasama yan sa other matters or sa other other income or something. No? So, Tsaka, andun tayo oo. ngayon eh. And ang publiko ang titingin nito at therefore, alam nila, sa social media, madaling mag-misinformation eh. No? I mean, sabi nga nila, si Digong daw, palalayain na next week eh, or something like that. No? And a Grabe, lot no? of people lang nakikinig doon at naniniwala Yeah. doon. So, yun ang laban eh. No? Opo. It's pathetic na yung defense will aasa sa ganun. I think pag ganun ang defense mo, talagang wala kang defense. Tsaka nga po, attorney, no? Kung babalikan natin kasaysayan, masyadong naging mataas yung expectation at tsaka yung bar na sinet nila, let's say for a Chief Justice, di ba? Dun sa Corona impeachment trial, tsaka dun sa co-warranty petition against sa Sereno. Sinasabi nila, hindi, pag hindi ka naging honest dito sa iyong salin, hindi mo dineclare lahat ng mga kailangan mo i-declare, meron problema sa iyong probity, sa iyong integrity. Correct. So dapat ma-impeach ka at ma-convict ka. Kailangan mo mag-iba yung rule natin ngayon dahil ang nasasakdal ay yung Vice Presidente. Kaya nga inihintay ko kung paano magpapaliwanag yung mga katulad ni Alan Peter Cayetano na ngayon todo tungkol sa Vice Presidente. Kasi tanda ko pa kung paano niya ginustify naman yung kanyang boto for the conviction of Corona in 22. Diba? Kasi may record yan eh. Nasa internet lahat yan eh. Basically, nalaglag si Chief Justice Corona sa bank accounts. Yeah, oo. Nakita nila yung dollar accounts niya. Ang defense lang niya, naalala ko. No, it's a bank security. Hindi niyo pwedeng tsaka commingled na with the relatives. Hindi, yun yung peso account. Dalawa yan. Yung sabi niya, hindi niya kaya i-declare. Yung peso account, dollar niya, ano yan eh, sa misis ko rin yan, sama kami dyan. Yung explanation, I think 70 million yun eh. Yung explanation na yun, hindi pinatulan ng ano yun, ng nila, sila Enrile. Ang naalala mo, ang hindi lang nag-convict sa kanya, surprise, Bongbong Marcos, Joker, tsaka si Miriam. So, tatlo lang. Ngayon, the others, nandun si Alan Cayetano, you said, no? So, tama. Yun ang standard. Dapat yun apply hanggang ngayon. At kung hindi nyo ma-explain yan, dapat pareho ang resulta dapat, no? At hindi natin tatanggapin mga ganong klaseng explanation kasi hindi tama explanation na yon. Therefore, kung hindi mapaliwanag kung bakit may ganong kalaking pera, mahirap explain yun. Wala kang defense talaga doon.